Hello guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Isang magandang gabi po sa atin dito sa Vancouver, Canada. At isang magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas. Natapos na naman ang napaka-busy linggo at panibagong linggo na naman tayo ngayon. So try natin mag-catch up regarding dun sa mga trending issues from the last week sa Pilipinas. Sana ay maayos ang kalagayan ninyo. Lumipas na ang bagyo at panibagong linggo, panibagong kakaharapin natin na naman. So please stay tuned as marami tayong i-discuss ngayong araw na to. Balik tayo sa car kasi masyadong mahina yung audio ng phone, so hindi ma-capture recording. So dito na muna tayo para medyo maayos-ayos yung vlog natin for today. Okay, start na tayo. First up, yung video ni Mayor Isko Moreno na nilabas kahapon, and this is about snatching dyan sa Cartilla ng Katipunan. Isang estudyante na babae yung na hablutan ng ginto dyan sa pat mismo ng Manila City Hall. And the very interesting part ng kaso na to is menor de edad yung salarin. So if you go to Mayor Isko Moreno's Facebook page, mapapanood po ninyo yon. So punta po tayo, panoorin po natin. Anyway, sa mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila, magandang gabi sa inyo lahat. Bale, this is 11 minutes and 34 seconds video uploaded po sa Facebook page ni Mayor Isko Moreno. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ito kami sa City Hall, dala ng may isang netizen. Medyo concern dahil yung isang batang na estudyante inold up kagabi dito sa Cartilla. And gusto ko lang ipaalam sa publiko, sa inyo po mga batang Maynila, nahuli na po ng SMART yung mga suspect. Ito ang bata, minor de edad, 16 anyos, pero siya isasubmit for dental verification for teaching purposes. Yung age, malaman kung talaga ba minor de edad to. Ito naman yung bumili. He will be charged of anti-fencing. Ito naman yung biktima. At ito yung magulang, ito yung tatay. Ito mga estudyante natin ng public school. Ikaw, graduating ka na. Galing po kung gabi ko naman ito. Ano yung nakuha sa iyo rin? Nakuha nito sa kanya. Yung pinagbilangan. Magkano binenta? Magkano binenta? 15,000? Nasugatan ka na ng 15,000, may kulong pa ka. Kaya kayo, sa mga bumibili ng mga ginto-ginto, mag-iingat kayo dahil hindi lang kayo marigyan ng resibo o ownership. Huwag kayong bumibili. Kaya baka mamaya nakukuha nyo mga galing sa holder o snatching. Kaya imagine ko ito. Galing sa bata, i-snatch. Tinutukan, kinuha sa lane. Gusto ko lang ipaalam sa mga taga-Maynila na in less than 24 hours nadali na ito. Kaya ito, nakakatatlong beses na pala ito rin. Hindi naman namin maipakita sa inyo. Minor de edad, kuno. Ayan guys, no, napaka-interesting nung issue na to guys. Kung iisipin mo, petty crime lang to. Pero yung pinaka-significance kasi nung gustong ipahatid ni Yorme dito is yung anti-fencing, yung taong bumibili ng bagay na nakaw or galing sa nakaw, at saka yung bata na nag-commit ng crime which is menor de edad.
So yung may tinatawag tayong Juvenile Welfare Act, na kung saan very 'di ba, mainit-init to na issue lately, na kung saan yung mga bata menor de edad na nakakagawa ng mga criminal offense, most of them hindi sila napapatawan ng kagaya ng mga adult na nakapag-commit ng crime. So most of them hindi sila nakukulong hindi sila nalalagay sa piitan Mostly kinakalinga sila ng DSWD, and that's just part ng batas na to na medyo hilaw na kung saan gaya nga ng sabi ni Yorme, itong bata na to may history na siya ng pagnanakaw dito sa Manila. So it only says na repeat offender itong tao na to, itong bata na to, 'di ba? So ngayon, kung yung ganitong klaseng batas hindi marerepaso, paulit-ulit na gagawa ng mga kabalbalan or crimes and criminality yung mga minor de edad, underage. At saka yung mga bumibili ng nakaw, wag na po kayong bumili ng nakaw kasi gaya nitong si kuya na naka sombrero pa. Ayan, tingnan mo, kulong ka ngayon, 'di ba? Makukulong kayo. So, just kasi sa mga buyer ng mga ginto, alam ko mahal ang ginto ngayon. Iba ka na-excited, may nagpa-fast track na mabilis na cash. Yeah? Pero nakamura nga kayo para kumita kayo, pero galing ng masama, mas masakit sa ulo yan dahil tingnan mo yan, pag nanakaw o pinilan mo, di yan ang kaso, ang differencing. Maaaring totoo ang hanap buhay ninyo, bumili ng ginto, bumili ng ginto, silver, maaaring totoo. Pero you have to be sure na yung binibili ninyo ay hindi galing sa nakaw. Tingnan itong bata ito nag-aaral na. Siya kampante ng kampante, naglalakad sa City Hall, maraming pulis, they're everywhere, panatan naglalakad, biglang ma-order nito. Gusto ko lang po ipaalam na resolve na po yung kaso. Yung sa netizen na nag-forward sa akin noong insidente, maraming salamat kayo. Please now, ito yung maging babala. Ulitin ko, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Huwag kayong gagawa, mga tulonggers, huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. O mamaya, may harap pa ako sa inyo. Nakakuha na rin. Yung tumitira naman ng kable. Broad daylight, iniwa yung buong kalsada ng Espanya. Pinakukuha ko lang, nakahuli na ng 4. So, yung mga terminal, mga tulonges, huwag nyo na subukin. May gobyerno na sa Manila. So, anong plano mo sa mga to? May balang. Okay guys, so pause na muna natin dyan. Nabanggit na ni Yorme dito na case closed na nga technically ito. Dadalhin na sa respective department or institution yung dalawa. Meron pang nabanggit si Yorme kanina, nagnanakaw ng kable, underground cables. Tignan natin, saan na ba yun? Okay, panoorin natin to guys. Usapin mo muna yung taong bayan. Dito ka, lumapit ka. Okay na? Magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Una po ay humihingi ako ng paumanhin sa inyo na halos ang buong Espanya ay wala po ilaw ngayon. Asan yung picture kay Andres? Pakikuha lang kay Andres. Yung picture ka mo, yung hinukay. Gusto ko lang po ipaalam kasi maraming sa amin na madilim yung Espanya ngayon. We received so many complaints only to find out yung pong ilaw natin, bagamat nakabaon na sa ilalim ng lupa. Itong mga tulongges na ito, papakita ko lang yung ginawa nitong mga lokon to. Tingnan nyo po mga kababayan, no? Tingnan nyo yung itsura. Nakikita ba nila? Marami ho yan. Mahaba ho yan. Ayan po.
Ayan. Meron na po silang gamit pang hiwa. Ha? Pasensya na po kayo. Medyo magdidilim ngayon doon. Dahil sa mga tulongges na. Bilang nga kayong dalawa. Saan kayo gumawa ng gamit? Ano po yung martilyo lang po? Ha? Martilyo lang po. Martilyo? Martilyo yung ulo mo eh. Paano yung martilyo yun? Kaya mga may hiwa yun. Martilyo. Ano yung pinanghiwa niyo sa semento? Ano po yun? Nakapatong lang po sa semento po. Kumbaga ano po yun. May nasilya niyo. Alam niyo ba yung ginawa? Habang bumabagyo, tama ba? Ang madaling araw niyo ba tinira daw? Habang bumabagyo. Ito, nahuli na to dati ng PLDT. Ang problema ng PLDT, hindi naman nagreklamo. Ang malas nila ngayon, ang kinuha nilang kable, property ng gobyerno. Sila po yan. Yung sa inyo pang kasama, nasaan? Hindi po namin. Ilan kayo? Nasaan niya siya? Nasaan? Bumabiyahe po siya yung tricycle, hindi na ako balik. Bumabiyahe sa? Tricycle po. Tricycle. Saan po yung biyahe? Obisente lang po. Pero kilala niyo? Kaibigan niyo? Ba't yun naman tinitira to? Tinuro lang po sa amin yun eh. Nino? Nung kaibigan ko po. Ayan o. Pinalag na. Pala to. Pinalag na mo. Nanay mo, nilalag na. Ay, nakatali na. Kilo. Ha? Ay, bali sa kilo. Ano pa yung sa kilo? Hindi. Ano ka? Uy, ganun. Wala yun. Hindi, 500 sa kilo. Magkano sa kilo kaso ngayon? Ha? 460 po. 460? Makarga ka lang ako ng mga doon. Pagkakalo na yung inuman mo. Kaya pala pag binibili natin ng pera ng taong bayan, nalulula ako sa presyo. Yung box, solid wire. Depende sa sukat siya. Una, na-disgrasya nyo na yung gobyerno. Pagawain bayan. Pangalawa, gamiling. May anak ka? Opo. Gusto mo ma-hold up sa Espanya yung anak mo? O, yan naman pala. Diyan po ngayon. Ikaw, may anak ka rin? Wala. Pamilya? Meron po. Nanay? Meron po. Gusto mo tumatawid nanay mo, nasagasaan kasi madilim? Oo, ba't mo ginagawa yun? Susunod po ngayon yan. Kasi kinuha po namin yan, patay na po yung kuryente, may kumukuha po iba niya. Kaya nga. Kaya sila po tumulong naman na yun. Pinudol muna, sila na tumira. O, tirahin nyo na. O, pero balikan nyo, baka naka-live wire yung ano ha. Nakita ko yung dulo eh. Yung nakaganon. Dati hindi kayo dinimanda ng PLDT. Sir po Hindi kayo dinimanda ng PLDT dati, no? Nahuli na kayo dati. Hindi pa kayo nadala kasi hindi kayo nadimanda. O ngayon, paano ngayon? Ayan, mabubulok kayo sa kulungan dahil nandiyan sa tanso. Yun ang problema. sorry po. Sorry na po. Sorry po sana. Hindi po pwede eh. Ano pa, parang ko kayo patatawarin, bahala na bata sa inyo. Ang laki niyan, sinira niyo, dilim na yun sa Espanya, nagre-reklamo yung mga tao. Patay na naman tayo, madilim na naman. Magkakasama na. Yung mga ano namin kagawa, mag-increase na. Wala ba yan yung peke? Kunwari walang kuryente para paghawak nila may kuryente. Sasayang yung pera ng tao. Ngayon, ilalagay nyo lahat sa alanganin yung dumadaan sa Espanya. Yan ang perwisyong ginawa ninyo. Sige. Hindi naman kayo nangagaw ng baril, ha? Umagaw yan. Ha? Umagaw yan. Oo, umagaw yan. Bali. Swerte
Buti kayo mabait ang syudad ng Maynila sa inyo. Hindi, pero yung perwisyo sa taong bayan eh. Espanya pa, yung mga inadores na lugar na marami sa dyan. Oo. Yes. Hindi na, maawa ka rin sa taong bayan. Konting ano na nga lang. Ilaw na nga lang. Kasi nahuli to ng PLDT. Hindi sila dinamanda ng PLDT. So parang okay lang, normal. Napunin na kayo, hindi pa kayo natumuto. Sige. Kailan i-inquest? Bukas yan. Oh, good job ha, Station 4. So bukas ang inquest. Sige. Ayan. Good luck sa inyo. Dali niyo yung ebidensya. Ayun, inquest procedures na sila bukas. Good luck sa inyo. Sana po magbago na kayo. May gobyerno na po ang Manila. Paulit-ulit pong sinasabi yan ng mahal nating Yorme, Mayor Isko Moreno. Kaya yung mga Tolonges, umalis na po kayo sa Manila. Tumigil na po kayo sa mga kalokohan ninyo kasi mahuli kayo. Mayor Isko Moreno is doing all his efforts, alam mo yun, 24/7 para sa kapakanan ng mga mamamayan ng kanyang nasasakupan ng Manila, yung criminality, to lower the number of criminality sa nasasakupan niya. So ayun, good job Yorme, at tuloy-tuloy ang pagbabago, tuloy-tuloy ang magagandang bagay na nagagawa ni Yorme sa Manila. That was another accomplishment for Mayor Isko Moreno sa first month niya sa panunungkulan bilang re-elected Mayor of Manila. Kahapon pala, SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, I heard some of the parts ng SONA niya. And I don't know with you guys, ano yung reaction nyo patungkol doon sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. It sounded to me na very promising yung mga nabanggit niya gagawin niya for the next 3 more years sa Pilipinas, sa termino niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero yun nga, napanood ko rin yung interview ni Senator Alan Cayetano na napaka-optimistic ng plan, ng view for the next 3 years. Pero you know, sana yung execution, di ba? Sana maging tawag dito, isa katuparan, more on action. We need more action, hindi lamang puro salita at puro words. We need actions, we need execution para maramdaman ng sambayan ng Pilipino yung Pangulo sa natitirang 3 taon na panunungkulan niya sa Pilipinas. And may mga natuwa, may mga nadismaya. As far as I learned, yung nabanggit niya doon about sa mga teachers, I don't know if that was an increase for the yung salary, pero hindi nabanggit yung mga kapulisan natin. Alam naman natin na, 'di ba, tinamaan tayo ng inflation sa Pilipinas, and considering na yung mga kapulisan natin 24 oras, 24/7 yan nagtatrabaho, for sure tapyas yung mga sahod niyan sa mga tax. Lalo pa nung recently may bago na namang nilabas na tax, si Batman, 'di ba? Pero ayun, hindi nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos yung patungkol sa dagdag pasahod ng ating mga kapulisan at ng ating mga healthcare sector, yung mga doktor, yung mga nurses natin, na kung saan nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yung zero billing na tinatawag. Pero kung zero billing yan, paano yung mga healthcare workforce, yung mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga nurses natin, yung mga doctors natin? Ako bilang isang nurse, hindi ko rin narinig dun sa SONA ng Pangulo na magkakaroon ng increase ng salary doon sa mga kabaro ko na mga nurses. Sana lang talaga na sana lang pati sila, 'di ba? Pagtuunan ng gobyerno ng pansin. Kasi in the end, social services and healthcare services, napaka-importante ito
para may taguyod yung serbisyo ng pamahalaan sa larangan ng kalusugan, 'di ba? Paano magtatrabaho yung mga kapwa nating mga nurses, 'di ba? Kung they are overworked and they are underpaid, 'di ba? Kahit pa zero billing ka, baka mamaya yung hospital mo wala ng staff. Baka mamaya yung hospital mo, yung health center mo, or yung secondary hospital mo, o yung general hospital mo, wala nang nurses diyan. Baka meron mangilan-ngilan na lang sa ilang daan-daan ng mga pasyente natin, 'di ba? Sana lang dinggin ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Unahin mo ang healthcare sector, unahin mo rin ang mga kapulisan for peace and order. Healthcare, peace and order, and education para sa ating mga guro. Ayun. Isa nga pala doon sa zona ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw nabanggit yung patungkol sa online gambling. Very accessible yung online gambling ngayon sa Pilipinas. Kapag meron kang GCash, Paymaya, it's easy for you to access. Kahit pa bata ka napakadali lang na tumaya at magsugal. Sari-saring platform, iba't ibang website yan. Hindi na natin alam kung legal or illegal, pero the fact that it is easy for someone to access and play yung sugal na yan, 'di ba? It is very alarming, lalo na yung mga bata will cause addiction sa kanila, 'di ba? Hindi nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos yan. I don't know what's the plan of the president, the government. Sana kung hindi man totally ipagbawal yan, bigyan or lagyan ng restriction yan na hindi madaling ma-access ng kabataan natin, kasi una-una masisira yung kabataan natin diyan sa sa talamak na pagsusugal. So those are the thoughts that I had pagdating dun sa zona ng Pangulong Bongbong Marcos. Congratulations kay Senator Chis Escudero for being re-elected as the Senate President for the 20th Congress. Ito yung isa sa mga pinaka hindi tinantanan na topic ng mga iba't ibang sangay ng alam mo yun, ng organisasyon, mapa sa kamara, mapa sa mga independent, at kung sino-sino pang mga party list, representatives, at kung sino-sino pa, diba? Now the Supreme Court ruling, sinabi ng Supreme Court, inilabas ang decision ng Supreme Court from the last week na unconstitutional itong isinumite ng 19th Congress, yung pang-apat na version, yung pang-apat na filing ng impeachment is unconstitutional. Kasi meron ng tatlong nauna dito na filing Ngayon, kine-question ito ng Senado, kaya nga hindi ito umusad nung nakaraan, which is tama si Senator Chis Escudero. Kine-question anong nangyari dun sa tatlong filing. Hindi yan pwede yung basta-basta, pasa na lang, 'di ba? As many as you can, 'di ba? Hindi ganoon. Kine-question, the same question ng binato ng Senado sa kanila, sa mga kongresista ng 19th Congress, ng Supreme Court. The same question, 'di ba? Anong nangyari doon sa tatlong filing, 'di ba? Hindi nila sinagot. Now, nagdesisyon ang Korte Suprema, unconstitutional. Okay? Again, see you next year. Kung gusto niyo mag-file uli ng impeachment kay VP Sara, sundin natin ang batas, sundin natin ang proseso ng impeachment. Hindi basta-basta lang madalian. 'Di ba? So again, sana diyan na lang matapos yung issue na yan, kasi parang gumulong yan ng almost halos kalahati or almost 3/4 ng taon Etong mga kongresista wala nang nagagawa, 'di ba? I don't know, 'di ba? Magtrabaho na po tayo, at nagdesisyon na po ang Korte Suprema. Kung gusto niyo mag-file kayo with a said date na pwede kayong uli mag-file according sa Supreme Court, which is going to be next year, 2026, 'di ba? So that's it. Yung mga may ingay diyan na akala mo, 'di ba, pagkagaling-galing
may senador, may kongresista, 'di ba? Akala mo they are above Supreme Court, 'di ba? Ayaw magpapigil, ayaw magpaawat, 'di ba? Siguro tingin nila ganoon na sila kagaling, na mas magaling pa sila sa Supreme Court, 'di ba? Sa Korte Suprema. So again, Supreme Court has spoken, 'di ba? Nagdesisyon ng Korte Suprema, igalang po natin. And that's it. At ngayong araw po pala, July 29 dyan sa Pilipinas, kaarawan po pala ngayon ng bagong halal na senador, si Senator Rodante Marcoleta. Sir, happy birthday sa inyo. Happy birthday po sa inyo. At congratulations again for being one of the a great person dyan sa 20th Congress. And sobrang nakaka-proud po imaginein na may taong may prinsipyo ang hahawak ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayun, so I think yun na lang siguro yung gusto kong i-discuss for today. Although meron pang humabol nung weekend na kung saan sana ay, I don't know if that was a circus or I don't know, yung usap-usapan na boxing match ni Chief PNP Nicolas Torre at ni Acting Mayor Sebastian Duterte. I don't know guys, parang 'di ba, parang nakakatawa isipin, 'di ba? Alam mo 'yon, mas marami pang importanteng bagay, alam mo yun, mas marami pang problema na kinakaharap ang bansa ngayon na dapat na pinagtutuunan natin ng pansin. Pero nagagawa pa nitong, I don't know, 'di ba, ng mga itong individual na mag-focus sa mga ganitong walang kakwenta-kwentang bagay, 'di ba? It's not about kung sino yung naghamon or papalagan mo ba or what. To me, it sounds funny kasi marami pang importanteng bagay na dapat na pinanggugugulan at pinaglalaanan natin ng panahon, hindi yung mga ganito na parang circus, 'di ba? Parang nagiging circus yung dating ng governance ng gobyerno, 'di ba? Sana doon na lang tayo mag-focus sa mas substantial at mas kapaki-pakinabang na mga issues na kinakaharap ng ating mga kapwa Pilipino. Nandyan yung education, nandyan yung healthcare natin, marami pang iba, 'di ba? Kesa mag-focus tayo diyan sa papalag ka ba, 'di ba? That doesn't really make us a very efficient leader or a very efficient politician or kung ano mang posisyon natin sa gobyerno, 'di ba? So again, let's all direct ourselves sa reality, kung ano yung issue natin sa Pilipinas, kung ano yung issue natin sa gobyerno, sa pamahalaan, doon tayo mag-focus. Kesa yun sa mga ganitong mga walang kakwentang-kwentang bagay. Boxing match na yan, 'di ba? It's never ending, 'di ba? Palagan ng isa, hindi sisipot yung isa. Pumalagman yung isa, hindi rin sisipot, 'di ba? So it's a never ending story, and sayang yung panahon. Sayang yung panahon na ginugugol ng bawat mamamayan dito sa issue ng boxing match na to, 'di ba? Alright guys, so hanggang dito na lang muna. It's good to be back at ang hirap mag-catch up kasi sobrang bilis ng nagdaang linggo. Ang daming napaka maiinit at napaka-importanteng balita sa nagdaang linggo, and it's another week for us, and I wish everyone a very good week. Sana maging productive at maging kapaki-pakinabang itong linggo na to para sa inyo, para sa mga kapwa ko Pilipino. Maraming salamat po, at please feel free po, kung gusto nyo po yung video, kung may reaction po kayo, please feel free to leave a comment or mag-like po kayo para alam ko kung napanood nyo po itong video na to, and whatever your thoughts or your reaction dito sa video na to, sobra pong accepted lahat yan. Ayun, so again, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyo, isang magandang araw po sa inyong lahat.
maraming salamat sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. Again, this is your host ng Kwentong Kalye. Dito na po muna tayo magtatapos at abangan nyo po ako sa susunod nating mga vlogs. Maraming salamat po.